Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang kandidato sa pagkabarangay chairman ang patay sa pamamaril sa bayan ng Monte Vista, Davao de Oro kaninang umaga, October 24. Ayon sa ulat ng Davao de Oro Police Provincial Office, sakay ng motorsiklo ang biktimang si Alvin Bengil Garcia, 32 anyos, kasama ang isa pang kandidato sa pagkakagawad na si Jocelyn Agron, nang tambangan ito ng hindi pa nakikilalang gunman na nakamotorsiklo sa barangay Kamantangan, pasado alas 9 ng umaga. Naisugod pa sa ospital ang biktima ngunit binawian din ng buhay. Tumatakbo sa pagkakapitan ng barangay Kamantangan ang biktima na kasalukuyang tumatayong kagawad ng nasabing barangay. Nagsasagawa na ng investigasyon ng lokal na pulisya upang alamin ang motibo sa krimen. Itinakda ng Simbahang Katoliko sa bansa ang ika-27 ng Oktubre bilang araw ng panalangin, pag-aayuno at penitensya para sa kapayapaan kasunod ng madugong labanan ng Israel at Palestinian group na Hamas. Batay sa inilabas na Circular No. 2023-85 ng Archdiocese of Manila ngayong araw, October 24, inatasan nito ang lahat ng kinatawan ng simbahan na mag-organisa ng mataimtim na panalangin kaugnay sa nagaganap na kaguluhan sa Israel. Alinsunod din ito sa anunsyo ng Santo Papa sa pagdedeklara sa naturang petsa bilang Day of Prayer for Peace. Sa huling tala, 4 na Pilipino na ang nasawi mula nang mag-umpisa ang gyera, habang hindi bababa sa 100 Pilipino ang naipit sa Gaza. Mayorya ng mga Pilipino ang suportado ang libreng matrikula sa pampublikong universidad. Ayon sa survey na kinomisyon ni Senator Sherwin Gatchalian. Sa survey ng Pulse Asia, lumalabas na 98% ng mga Pilipino ang suportado ang free tuition, 99% sa classes A, B, and C, 97% sa class D, at 100% sa class E ang suportado ang programa. Isinagawa ang survey noong September 10 to 14. Malaking bahagdan ng mga respondent ang kinokonsidera ang pagtaas ng bilang na nakapagtapos bilang top reason kaya nila suportado ang programa. Ayon kay Gatchalian, sumasalamin ito sa paniniwala ng mga lumahok sa survey na ang pagkakaroon ng college degree ay hakbang sa pagkamit ng mas magandang kalidad ng buhay at mas maraming oportunidad. Matatanda ang tinapyasan ng pondo ng State Universities and Colleges o SUCs para sa susunod na taon. Mula sa 36.4 billion pesos na budget na nirequest ng Commission on Higher Education o CHE, 26.9 billion pesos lamang ang ginawad ng Department of Budget and Management. Nagkaroon din ng 4.1 billion pesos na deficiency ang SUCs para sa libreng edukasyon na siya namang ipinangako ni Gatchalian na lulutasin sa budget deliberations. Nag-abiso ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa mga suki ng loto na tiyaking legit o totoo ang tinatayaan lalo na online. Dahil paalala ng PCSO, wala pang online tayaan sa loto. Ito ay matapos sampahan ng patong-patong na reklamo ng PCSO ang 4 na umano'y operators na illegal na nag-ooperate ng e-lotto na nakakolekta pa umano ng hindi bababa sa 4.7 billion pesos na taya mula April 2022 hanggang June nitong taon. Sa 9 na pahinang reklamo na isinampa sa Mandaluyong City Prosecutor's Office, tinukoy ni PCSO General Manager Mel Robles ang ePayment Corporation, Paymero Technologies Limited, Globalcom RCI International at Blockchain Smarttech Company IT Consultancy na nag-commit ng usurpation of authority at tumabag sa anti-illegal gambling law. Sinasabing responsable ang 4 na respondent sa operasyon ng illegal na e-lotto games na Sure Lotto at Pakiloto. Nakipagtulungan ng PCSO sa electronic payment platform sa pangunguna ng Paymaya para mabisto ang illegal operators na nakapag-remit umano ng 4.7 billion pesos sa isa sa kumpanya. Para sa Kidlat News Update, Renza Lenon, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.